sa apoy ng impyerno. Work yun, trabaho yun. Hindi lang yung event na namatay si Kristo, nilibing, nagkabuhay-buhay. Marami siyang ginawa doon sa tatlong event na yun na nangyari sa kanya. Okay? At isa sa mga burial niya ay Acts chapter 2. Okay? Acts chapter 2. Acts chapter 2 verse 31. Okay? Nung siya po ay nakalibing ng ating Panginoong Jesus, ay siya po ay pumunta ng impyerno. Acts chapter 2 verse 31. He, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Ano yung flesh, Pastor? Yung corruption. Hindi na bulok ang katawan ni Kristo after 3 days. Hindi nakakitaan ng pagkabulok ang katawan ni Kristo. Ngayon, yung kaluluwa niya, wala sa kanyang katawan, nasaan ang kanyang kaluluwa? Sa impyerno. Hell. The soul was not left in hell. O, ano ginawa niya doon, Pastor? Marami pong ginawa ang ating Panginoong susunod. At isa sa mga ginawa niya, pinagbayaran niya ang ating mga kasalanan doon sa impyerno. Ilang araw siya doon? 3 days. Ilang araw ang paghihirap ng Panginoon nung siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo? Isang araw lang. Okay? Nung siya ay inuli, gabi yun, nilitis siya hanggang madaling araw, and then napatunayan na siya ay, siya ay naging guilty, okay, and then pinako siya immediately. Ganun kabilis. And then namatay si Kristo, and then nilibing. Yung pagkakalibing ni Kristo, ay napunta si Kristo sa impyerno for 3 days. Mas matagal pa siya sa impyerno kaysa nung siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Pero bago po siya pinapako, Pastor, pinahirapan talaga siya. Yes, pinahirapan mo na siya talaga ng gusto. Sabi ko nga po sa inyo, sabi ko nga rin sa mga jail, or sa mga PDL natin, okay, ito ay, ang purpose nito ay pumatay. Hindi bubuhayin. Hindi lang ito parusa. Ang purpose nito ay patayin siya. Okay? Yung pinako sa krus, yung pako ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, ay hindi para display or hindi para buhayin siya. Yung pako, kaya siya pinako doon, ang sadya doon, ay patayin ang ating Panginoon. Hindi na talaga siya bubuhayin. So, ang pako sa kanya ay hindi stainless. Okay? Hindi katulad ng mga nasa kutod sa San Fernando. Okay, na nakababad pa ng alcohol bago ipako sa mga tao doon. Okay? Hindi po gano'n. Walang pakialam ang tao nang nagpako kay Kristo kung may infection ba siya o hindi. Eh, ang sadya nga nila, patayin siya. Okay? Gano'n ang ginawa kay Kristo. Dahil nangyari lang yun ng isang araw. Pero sa impyerno, 3 araw siya na nandun. Okay? 3 days. Ano meron sa impyerno? Unang-unang papasok sa tao, apoy. Yes po. Naranasan ng ating Panginoong Jesus ang apoy ng impyerno. Eh, Pastor, hindi pa siya VIP doon tulad ng mga mayayaman na nakukulong? Hindi po. Okay, kung ano ang naranasan ng mga tao sa impyerno, naranasan din ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesus. Okay? For what reason? For the love of us. Okay? Mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya tayong iligtas. Doon sa crucifixion pa lang, kaya niya na ipagtanggol ng kanyang sarili. Kaya niya na tumawag ng mga anghel para hindi matuloy yun. Pero hindi niya ginawa. Okay? Tuloy. Tapos, pagkatapos ng crucifixion, siya pa ay pumunta ng impyerno. Okay? Sa impyerno, alam natin, si rich man. Diba? May testimony, si rich man, kung ano ang meron sa impyerno. At pinili ng Diyos yun na mangyari. Bakit? Kasi para tayo ay iligtas. Anong requirement ng Diyos sa atin ngayon? Mag-believe ka lang. Wala na iba. Okay, wala na ng performance mo, wala na ng pera mo, wala na kung ano ng mga bagay. Mag-believe ka lang doon sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. And it settles it. Okay na. Settle na sa Panginoon kung mag-believe ka kay Jesus Christ. Wala nang iba. Wala nang ibang mga bagay. Settled na kay God the Father ang mga bagay na yun. Pero, kaya nga po ito tandaan po natin, ang tao ay hindi pupunta sa impyerno dahil siya ay masamang tao.
Okay? Ang tao ay hindi siya pupunta sa impyerno dahil siya ay makasalanan o meron siyang maling ginawa. Ang tao, kung bakit siya pupunta ng impyerno, ay hindi siya nag-believe sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Paano yun, Pastor? Bakit ganun? Dahil nga po, binayaran ni Kristo ang lahat ng kasalanan. Bayad na. Okay? So, bayad na ang lahat ng kasalanan natin. Ibig sabihin nun, absuelto ka na sa kaso mo. Ibig sabihin nun, wala ka ng utang. Ibig sabihin nun, is malaya ka na. Ngayon, kung hindi ka magbibilig sa gospel, yun ang magpapadala sa iyo sa impyerno. John chapter 3, verse 36. Or 18 muna tayo. John chapter 3, verse 18. Okay, John chapter 3, verse 18. Anak ko, abot na yung tubig ko. Thank you. Okay, John chapter 3, verse 18. Nandiyan na po? Okay, pakibasa niyo po. Ready? Read. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Okay, ayon po sa Biblia, kung hindi ka maniniwala kay Kristo, ikaw ay nahatulan na. Condemned. Okay? Kung magbibilib ka, hindi ka na nahatulan. Kung hindi ka magbibilib, ay nahatulan ka na. Condemned already. Saan, Pastor? Hatulan ka ng pa-impyerno kung hindi ka magbibilib. John chapter 3, verse 36. John chapter 3, verse 36. Nandiyan na po? Okay, ready? Read. The Father giveth the Son of everlasting life. He that believeth on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Okay. But the wrath of God abideth on him. Kung hindi ka magbibilib. Okay, ano ibig sabihin nun? Kung hindi ka magbibilib, yung buod ng Diyos ay mananatili sa iyo. Okay? Romans chapter 5. Romans chapter 5. Romans chapter 5, verse 9. O 8 muna tayo. Romans chapter 5, verse 8. Okay, Romans chapter 5, verse 8. Nandiyan na po? Amen. Okay, so Romans chapter 5, verse 8. So, sabi po dyan, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, Christ died for us. Okay, verse 9. Okay, verse 9. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Pag hindi ka nag-believe sa gospel, sa death, burial, and resurrection, ayon sa John chapter 3, verse 36 kanina, the wrath of God abideth on Him. Okay? Dito sa verse 9 na binasa natin ngayon, okay? Yung dugo ni Kristo ay nakapagligtas po sa atin sa wrath ng Diyos. Okay? So, kung hindi ka magpipilig sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, ikaw ay mananatili doon sa posisyon ng buot ng Diyos. Matitikman at matitikman mo talaga. Verse 10. Okay? Verse 10. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Sinong Christian? Jesus Christ. His life, ng buhay ni Kristo, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, doon tayo naligtas. His life. Okay? Verse 11. Not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Okay, ano ibig sabihin ng atonement? Pag sinabi pong atonement, is magkasundo na. Okay? Bigyan ka na ng halimbawa. Ikaw, bumili ka ng ikaw husband. Ikaw, napaka-husband, bumili ka ng napakamahal na bisyo mo, na hobby mo. Okay? Kuya Arnold na lang, kasi gusto naman niya, hindi naman magkalit tayo sa Kuya Arnold.
Bumili siya ng worth 500,000 na baril. Worth lang ha, worth 500,000 na John baril. Wick yan, John Wick. Ngayon, nalaman ngayon ni Ate Michelle. Masaya si Ate Michelle? Hindi! Galit na galit siya ngayon kay Kuya Arnold. Hindi mo. Ngayon, away sila. Galit si Ate Michelle eh. Ngayon, bumili naman ngayon si Kuya Arnold ng halagang ng 1 kilong ginto. Okay? Wow. Isang kilang ginto. Okay? Ewan ko kung meron ganon. No, example lang naman tayo eh. At least example, okay na. Bars Okay? of gold. Merong 1 kilong ginto na dala-dala si Kuya Arnold na nakasupot. Okay, so, Kaya nasupot yun. ang tawag dito is atonement. Okay. So, yung may galit na si Ate Michelle, nung nakita niya yung regalo, nawala na yung galit niya. Okay? Ganon ang kaposisyon natin bilang isang mga tao sa harapan ng Diyos Ama. Galit na galit talaga siya sa atin. Okay, pero nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, siya ay nilibing at pagkatapos ng 3 araw na buhay magmuli, natanggap natin yung atonement. Ngayon, hindi na galit sa atin ng Diyos Ama. Kaya sa verse 10, for if when we were enemies, okay, We were reconciled to God by the death of His Son. okay, lobat na. Akan, ginamit po nung Sabado. Oo. Power on. Bluetooth mode. Yan ang pandiinan namin eh. Oo. Yung maliit na yan. Yan. Hello. Yan. Sensya na po na cut ng konti. Okay? So, yan yung plan C. Bro, pag may kilala ka, kailangan siguro pa-check yung speaker. Ito itong malaki. Oo. Kasi lagi siyang pumapalya na ba? Ganun. Okay, so, yun po. Sensya na, baka mabibig kayo dyan. Okay, so, tayo ay kaaway ng Diyos, pero tayo ay nagkaroon ng reconciliation, nagkabati na ang Diyos na galit sa atin, sa tayong mga tao, nagkabati na tayo sa Kanya sa pamamagitan po ng buhay ni Kristo na natigil sa krus ng Kalbaryo. Okay? And dahil kay Kristo, ang galit na Diyos Ama ay bumait na sa atin. Kaya ang gusto lamang ng ating Diyos Ama ay maniwala ka. Lahat ginawa na ng komplikasyon, paghihirap, lahat ginawa na ni Kristo. At ang gusto lamang ng Diyos Ama maniwala ka. Hindi ka maniniwala. Okay? Hindi ka maniniwala sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Mananatili ang buot ng Diyos sa atin. Okay? Ang Diyos po ay mabait. Totoo po yun. Ang Diyos po ay maawain, mapagmahal. Totoo po yun. Okay? Pero huwag po natin kakalimutan na ang Diyos din po ay Diyos ng hustisya. Okay? Pakinggan niyo po yung moderator natin kanina, yung Ezekiel chapter 2. Okay? Kailan nagsimula ang rebellion ng mga taga-Israel? Kaninong tao nagsimula ang rebellion ng mga taga-Israel? Okay? Kay Jacob pa lang. Nagsimula pa kay Jacob. Okay? Kung kilala niyo po si Jacob. Si Jacob, ang promise kasi ay nagsimula kay Abraham. Okay? Ang promise ng Panginoon na magkaroon ng bansang Israel ay nagsimula kay Abraham. Okay. Ngayon, si Abraham tumanda na, hindi niya nakinaya, inabutan na siya ng kamatayan, nalipat yung pangako ng Panginoon kay Isaac. Okay. Then si Isaac, tumanda na rin, hindi na rin naabutan yung, hindi na rin kinaya, namatay na rin siya dahil sa katandaan, nalipat naman yun kay Jacob. Okay. So si Jacob na, sa kanya na natupad yung pangako ng Panginoon na mayroong bansang Israel. So mula kay Jacob hanggang kay Kristo. Okay? Imagine nyo po bigyan po natin kayo ng picture. Okay? From Abraham. Okay? Hanggang sa 12 apostles. Hanggang kay Paul. Hanggang dyan. Okay? Hanggang dyan. Ilang years na yan? Matagal na. Hindi ko rin alam kung ilang years na yan. Basta matagal na yan. Okay? For how many years na nandyan sila? Okay? Hanggang wala dyan, hanggang dito, mabait ang Diyos sa kanila. Okay? Bakit? Kahit matigas sa kanilang ulo,
kahit sila ay stiff-hearted, okay, pag sinabing stiff-hearted, pag sinabing stiff-neck, matigas yung neck mo, di ba? So, pag ginamit mo yung stiff sa puso, edi matigas ang puso. Okay? So, matigas ang ulo, matigas ang puso, matigas ang mga taga-Israel, pero patuloy na nagbibigay ng propeta ang Panginoon sa kanila. Okay? Bakit? Mahal sila ng Panginoon eh. Hanggang sa napuno na ang Panginoon, hanggang sa binitawan na sila ng panahon ni Apostle Paul. Okay? At pumasok naman ngayon ang ating panahon. Ito na po sa mga magsi-CR. Okay? Pumasok naman ngayon ang ating panahon. Okay? Na ang panahon ngayon ay walang pinipiling lahi, Hudyo ka man o Hentil. Wala. As long as you believe the gospel here, you will go to heaven. Okay? Walang pinipili na ang Panginoon sa panahon natin ngayon. Ito po yung panahon natin. From the death of our Lord Jesus Christ until now, ito na po yung panahon natin. Ito na po ang New Testament. Okay? Kaya po tayo po ay New Testament saints. Ito naman is Old Testament saints na tinatawag. Ito ngayon is New Testament saints. So ngayon, ang Panginoon natin, dito, makapagin siya, mapagmahal siya sa kanila, pero hinakatulan din sila ng Panginoon. Leviticus chapter 26. Let's open. Okay, Leviticus chapter 26. Okay, Genesis, Exodus, Leviticus. Okay, Leviticus 26. Okay, medyo mahaba-haba ang ating babasahin. Leviticus 26. Okay, hindi na po kayo? Okay, ang sabi po dyan, sa Leviticus chapter 26 is, He shall make you no idols, nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall he set up any image of stone in your land to bow down into it, for I am the Lord your God. Verse 2, Ye shall keep my Sabbaths, and reverence my sanctuary. I am the Lord. Verse 3, If you walk in my statutes, and keep my commandments, okay, and do them. Verse 4, kung susunod sila sa verse 3, kung susunod sila sa commandment ng Panginoon, okay, at sa mga utos niya, verse 4, I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit. So, mamunga ka ng mga tanim, at magkakaroon sila, of course, ng pagkain. Verse 5, And your threshing shall reach into the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time, and ye shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely. Okay, promise yan ng Panginoon sa kanila. Hindi sila magugutom. Okay, kung susunod sila. Verse 6, I will give you peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid. None. Okay, wala kayong katatakutan. And I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land. Walang makakapasok na masasamang hayop. Okay, wala din makakapasok na espada sa lupa ninyo. Verse 7, And ye shall chase your enemies, and he shall fall before you by the sword. Hahabulin niyo pa ang inyong mga kaaway. Okay? Imagine mo yan, no? Verse 8. Ito po, ito pong intindihin natin. And 5 of you shall chase 100. 5 sa kanila, kaya mahabulin ang 100. Okay? Posible po ba yun? 5 versus 100? Hindi! Hindi kaya yun! Kahit saan mo tignan, kahit gawin yung may logic mo ng tao. Okay? 5 versus 100. Hindi pwede. Kahit ikaw ang pinakamagaling na movie lang po yun, palabas lang yun. Pero dyan sa Bible, sabi ng Panginoon, 5 of you shall chase 100. And 100 of you shall put 10,000 to flight.
Ano yung ibig sabihin ng flight? Tatakbo. Okay? So, yung 100 sa inyo versus 10,000, tatakbo yung 10,000. Yan ang promise ng Panginoon sa kanila. Kung susunod lamang kayo sa akin. Okay? Ang sabi po dyan, tuloy ko lang, and your enemies shall fall before you by the sword. Verse 9, for I will have respect unto you and make you fruitful and multiply and establish my covenant with you. Verse 10, and ye shall eat old store and bring forth the old because of the new. Verse 11, and I will set up my tabernacle among you, and my soul shall not abhor you. Pag sinabi kong abhor is mag-hate. Okay? Kamuhian. So, hindi daw kamumuhian ng Panginoon ang mga taga-Israel kung sila ay susunod. Verse 12, I will walk among you and be your God, and ye shall be my people. Verse 13, I am the Lord your God, which brought you forth out of the land of Egypt, and ye shall not be their bondmen, and I have broken the bonds of your yoke, and made you go upright. Verse 14, but if ye will not hearken unto me, and will not do all these commandments. Pag hindi ka nakinig sa akin, at hindi mo sinunod ang aming mga utos, verse 15, if ye shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgment, so that will not do all my commandments, but ye break my covenant, verse 16, I will also do this unto you. I will even appoint over you terror consumption. Or terror. Okay? Kung susunod sila, wala silang katatakutan. Kung hindi sila susunod, puno ng takot ang meron sa kanila. Terror. Verse, tuloy, consumption and the burning ague that shall consume the eyes and cause sorrow of heart, and he shall sow your seed in vain, and your enemies shall eat it. Okay, so yung mga tinalim mo, hindi ikaw ang makikinabang yung kaaway mo. Verse 17, and I will set my face against you, and ye shall be slain before your enemies. They are that hate you shall reign over you, and ye shall flee when none pursueth you. So ano mangyayari? Baliktad, no? Kung dito bed of roses, doon pag hindi sumunod ay bed of thorns naman. Okay? Verse 18, and if you will not yet for all this hearken unto me, I will punish you 7 times more for your sins. Okay? 7 times na punishment ng Panginoon sa kanila. Sumunod ka lang. Yun lang ang gusto ng Panginoon. Sumunod. Yun lang. Yun lang ang requirement ng Panginoon. Napakadali lang talaga. Okay? Ang dealing ng Panginoon, kung paano tayo makapag-deal kay Panginoon, napakadali. Okay? Sa atin, believe. Sa kanila, obey. Diba? Walang komplikasyon yun. Hindi mo na kailangan pahirapan yun. Okay, ito pa ang pinakamasakit dyan. Then, verse, para mabilis na lang po. Isa na, basahin na lang po natin sa verse 29 o 28. Okay, 27. Sabi dyan sa verse 27, if ye will not for all this hearken unto me, but walk contrary to me, verse 28, then I will walk contrary unto you, also in fury, and I, even I, will chastise you 7 times for your sins. Ito ang pinakamatindi. Verse 29, and ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat. Imagine mo bro, kay kakainin mo. Bakit ganun, pastor? Gutom sila eh. Bakit? Hindi sila sumunod sa Diyos eh. Kung susunod ka lang, hindi ka magugutom. Sabi ng Panginoon, lahat ng tatanim mo, tutubo, wala kang kakatakutan, walang mag-conquer sa inyo. Hindi kayo matatalo, sabi ng Panginoon. Ilan? 5 versus 100, tatakbo pa yung 100? Okay? 100 sa mga sundalo ng mga taga-Israel, tatakbo ang 10,000. Imagine mo yun. Pero dito, dahil hindi ka susunod, kakainin mo yung anak mo kasi wala ka nang makain.
Meron pang record, di ko lang maalala. Okay, nangyari po to noong panahon ng mga kings. Leviticus parang kasi ito commandment to ng Panginoon. Ito po ay isa sa mga akala nating Ten Commandments lang. Ang Ten Commandments po ay moral laws lang yun na binigay ng Panginoon kay Moses. Ang batas po ng Panginoon na binigay kay Moses or ang law, under the law ay 600 plus po yun. Okay? Kaya kung babase ka sa pagsunod sa law, okay, ng iyong kaligtasan, 10 lang yung 10 nga lang yun, hindi mo magawa ng tao. Okay? Kung paano pa yung 600 plus. Kaya nga po sa atin or sa kanila, obey. Sa atin, believe. Ganun lang simple ang Panginoon. Walang komplikasyon. Wala nang kailangan mong mga requirements na makapal. Okay? Na kailangan mong gawin, na kailangan mong ubus ng oras. Ang kailangan mo lang ngayong umagang to ay mag-decide. Kung mag-believe ka o hindi. Kung nag-believe ka, lahat ng blessing ng bibigay sa iyo ng Panginoon, na pag-aralan po natin yung Friday, heavenly blessing ang meron sa atin, galing sa langit. Kaya nga hindi ka matatakot na mauubos yung pera mo. Hindi ka mangangamba na mauubusan ka dahil isusupply lahat ng Diyos niya. Ibibigay lahat ng Diyos. Okay? Kaya nga po, ito, sa mga taga-Israel lang ito, kung babasahin niyo yan ang mangyayari kung hindi sila susunod. At nangyari na po yan. At isa po sa mga bagay na pinag-aaralan natin, protocol sa Ezekiel, nangyayari na po yan ngayon. Dahil ang Diyos, tutuparin niya ang kanyang mga sinabi. Hindi siya katulad nating mga tao na pag nag-promise tayo, napapako. Okay? Pero ang Diyos po, pag nag-promise ang Panginoon, gagawin niya. Okay? Hindi siya tatalikod sa kanyang mga salita. Okay? Ganun kabuti ang Panginoon. Ganun ang kaligtasan natin. Kaya ang malungkot sa mga karamihan sa mga Kristiyano, binabaliwala ang pagpunta sa church. Okay? Hindi binibigyan ng importansya ang pagpunta ng church. Okay? Bakit? Kasi ang nakikita po natin, tayong lahat, nakikita natin yung kung ano nasa harapan lang natin. Hindi natin naiisip yung kayang ibigay pa sa atin ng Panginoon in the future. Okay? Sabi po dyan, punta po tayo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verse, let's start with verse 2. Okay, let's start with the verse 2. Ephesians chapter 2 verse 2. Okay, sabi po dyan, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Okay, so dati ito ang lakad natin. Yung lakad natin ay nasa kalsada, course. Nasa kalsada tayo ng mundong to. So, nilakalatag yung kalsada ng mundong to, doon tayo naglalakad dati. So, ibig sabihin po nun, is yung mga gusto ng mundong to ay sinusunod natin. Yung mga trending sa mundong to ay alam natin. Okay? Yung scuba at yung ano yan? Beat? Okay, yan. Alam. Okay, yung 6'7" na wala namang halaga or wala namang ibig sabihin, 6'7"? Oo, bro. Baka pilay po yung 6'7". But, ganyan mo. Okay, so ganyan po ang mundo natin. Kung ano ang sinabi ng mundong to, sunod lang tayo. Noon. Okay? Verse 3. Among whom also ye have our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Kung ano ang gusto ng ating katawan, kung ano ang gusto ng ating isip, kung ano ang gusto ng ating puso, sinusunod natin. Okay? Kaya nga yung slogan na sundin mo kung ano ang sinasabi ng puso mo. As long as wala ka namang natapakan, nababangga, or nayuyurakan, sundin mo lang. Which is wrong. Wrong po yan. Yan po ang sinasabi na Ephesians chapter 2 verse 3. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Whereby nature the children of wrath, even as others. Kaya nga napapahamak ang tao kasi sumusunod siya sa puso niya eh. Kung sumunod ka sa Diyos, hindi ka mapapahamak. Gagabayan ka ng Panginoon. Kaya huwag mong sundin kung ano ang sinasabi ng puso mo. Okay, sundin mo ang Diyos kung ano ang sinasabi ng kanyang salita. Verse 4.
But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. Okay, yung pagmamahal ng Panginoon ay dakilat, malawak, mayaman din siya sa awa, kaya tayo ay naligtas. Okay, verse 5. Even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Okay, verse 6. And had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Verse 7. That in the ages to come. Ano yung ibig sabihin po ng ages to come? Future. Okay? That in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace and His kindness toward us through Christ Jesus. Yung nararamdaman mo kabutihan ng Panginoon sa iyo ngayong araw na to, down payment lang yan ng Panginoon. Okay? Patikim lang yan. Okay? Hindi ka nagugutom. Okay? Hindi ka nakakaramdam ng stress. Kasi alam mo may Diyos ka na tutulong sa iyo anytime. Okay? Patikim lang ng Panginoon yan. Patikim lang ng kindness ng Panginoon yan. Patikim lang ng grace ng Panginoon yan. Yung biyaya niya na binibigay niya, pinagkakalob niya sa inyo ngayon. Patikim lang yan. Kasi sabi sa verse 7, in the ages to come, okay, sa future, He might shew the exceeding riches of His grace. Okay, so kung sinabi pong exceeding, nag-uumapaw. Okay, nag-uumapaw na kayamanan ng kanyang biyaya. Okay, imagine mo, nag-uumapaw na, kayamanan pa. Dalawa yun. Okay, then may biyaya pa ng Panginoon. And His kindness toward us through Christ Jesus. In the future. Ba yan? So ngayon, andyan ang kamay ng Panginoon, gumagabay sa'yo, pero in the future, papakita pa ng Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon sa atin. Kaya bilang isang Kristiyano, sana na-appreciate natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Okay? Na sana hindi tayo pumipili pag linggo, hindi natin pinagpipilian. Atin ba ako? Hindi. Okay, pag Wednesday, sana ganun din. Okay, pagdating sa gawain ng Panginoon, sana hindi tayo, nag-fellowship naman kami yung Biyernes, okay na yun, so hindi ako atin ng linggo. Okay na yun, nagawa ko na yung tao doon, nakapag-servisyo naman ako sa Panginoon ngayon. Sa akin naman, okay, hindi po, okay, kung bakit tayo ay nabubuhay pa dito sa lupa dahil po sa biyaya ng Panginoon. At ang Panginoon po ay handa siyang ibigay lahat ng ating mga pangangailangan. Okay? Hindi niya ipagkakait ang ating kailangan. So, piliin natin siya. Piliin natin ang Diyos, hindi yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin ng pangsamantala. Okay? Hebrews chapter 11. Okay, Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Verse 24. Hebrews chapter 11, verse 24. Nandiyan na po? Okay. Hebrews chapter 11, verse 24. By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Okay? Nung panahon po ni Moses, ang nasa tuktok po o nasa rurok po ng kapangyarihan ay ang Egypt. Okay? Then verse 25. Bakit tumanggi si Moses na tawaging anak ng apo ni Pharaoh? Sabihin natin apo ni Pharaoh. Verse 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Pinili ni Moses na samahan ang mga mananampalataya, okay, kaysa i-enjoy ang kasalanan ng merong timeline. Okay, pag sinabi pong season, alam po natin yan. Sa Pilipinas, meron tayong rainy season at meron tayong dry season. Wet and dry season. O, ano ibig sabihin ng pastor? Noong summer, napakainit sa church po natin, pero nasa isip natin, darating din ang tag-ulan. Matitigil din
itong tag-init na to. So, ang kasalanan po, or enjoyment sa paggawa ng kasalanan, or ang enjoyment na pagtanggi sa Diyos, ay panandalian lang. Okay? Meron pong season. Kung magpapakasasa ka sa mundong to, at yun ang gugustuhin mo, ang sabi ng Panginoon, meron din niyang katapusan. Okay? Pero pag sa Diyos, eternity. Okay? Walang katapusan. Kaya nga po, I encourage you na piliin natin ang Diyos. Piliin natin ang Kanyang salita. Piliin natin ang pagsisilbi sa Kanya. Huwag yung kayang i-offer ng mundong ito. Okay? Dahil ang offer ng mundong ito ay pangsamantala lamang. May katapusan din. Okay? Isipin po natin yung ages to come. Okay? Yung future. Hindi yung present lang na nakikita mo ngayon. Mayaman, maganda buhay mo ngayon, maluwag ka, naka-aircon ng bahay mo, may sasakyan ka, nakakain mo yung gusto mong kainin, napupuntahan mo yung gusto mong puntahan. Alam sabi ng Bible dyan, pangsamantala lamang yan. O ano yung nabanggit na pag-aralan natin noong Friday? Lahat ng nakikita ay temporary lang. Lahat ng nakikita ay temporary. Kung nakikita mo yung pera mo, okay, temporary lang yan. Okay, kung nakikita mo yung sasakyan mo, bahay mo, damit mo, lahat ng mga material mong bagay, temporary lang yan, sabi ng Biblia. Okay? At doon tayo mag-invest sa mga hindi natin nakikita, which is our Lord Jesus Christ. Okay? Which is isa yan sa mga quality. Okay? Isa sa mga katangian nating mga Gentiles. Hindi natin nakita si Kristo, pero naniniwala tayo sa Kanya. Amen. Okay? Hindi katulad ng mga taga-Israel, sinamaan, kasama na nga ng 12 apostles, kasama na nga ng mga taga-Israel si Kristo, nababalitaan na kanyang ginagawa, nakikita siya harap-harapan, pero hindi sila naniniwala sa Kanya. Unlike us, tayo ay naniniwala kahit hindi natin nakita. Kaya tuloy lang natin yan, maniwala tayo kay Kristo, doon tayo pumanig sa Kanya, at tayo ay mapapabuti. At mangyayari lahat ng bagay na yan, of course, kung tayo ay ligtas. Kung hindi ka ligtas, okay, ikaw pa rin ay papuntang impyerno. Okay? So, kailangan po talaga natin ng local church. Importante po ang local church po dahil sa local church po, makikita po na tayo ay ligtas. Okay? Sa local church po, mali-display po natin sa public dahil tuturukan tayo ng local church na may display po natin sa public na tayo ay imahe ni Kristo. Okay? Tayo ay parte ng Kanyang katawan. Okay? Matututunan lahat natin yan sa church. Okay? Hindi mo yan matututunan sa kalsada, hindi mo yan matututunan sa bar, hindi mo yan matututunan sa mall, hindi mo yan matututunan kung saan, matututunan mo lahat ng mga bagay patungkol kay Kristo sa local church. Okay? And then number 3, tayo po ay identified, kilala or ay na-identify tayo as heavenly people. Okay? At sa mo makikita lahat ng mga bagay yan sa church. Ituturo kasi yan ng pastor. And that is my job. Okay? Naturo po sa inyo lahat ng mga bagay na yan. The teaching is my job. The obedience is yours. Okay? The teaching, lahat, trabaho ko yan. Pero ang pag-obey sa salita ng Diyos, hindi po sa akin, sa inyo. Okay? Then number 4 is demonstrate how to live a sanctified life. I-demonstrate natin kung paano mabuhay bilang isang mananampalataya. Okay? So, pag-aralan po natin, a sanctified life is away from the works of the flesh, malayo. Okay? Sa mga trabaho ng flesh. Ano ba yung mga works of the flesh na makikita sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21? Adultery. Ibig sabihin ng adultery is having an affair, fornication, ultimate sin. Kung bakit ultimate sin, mag-fellowship tayo. Okay? Hindi ko na pwedeng discuss lahat ng mga bagay na yan. And then number 3 is uncleanness, state of being sinful. Okay? Then lasciviousness, kalaswaan. And then idolatry, replaces God. Okay, napag-usapan na po lahat natin yan. Konting review lang tayo. And then, witchcraft, unknown power. Hindi power na galing sa Diyos. Hatred is pagtatanim ng sama ng loob. Okay, ang hatred po ay pagtatanim ng sama ng loob. Ano gusto ng Panginoon? Magpatawad sana tayo. Okay? Then, variance is differences that cause
fight. Okay? Pag-aaway or hindi pagkakapareho na nagkakos ng away. And then emulation is praises and reputation. Gusto mo na papurihan ka kaya mo ginagawa yung mga bagay na yan. Nandito ka sa church, nagmo-moderate ka, nagsusunglit ka, tumutugtog ka, nagpipreach ka para sabihin ng mga tao, ay, ang galing naman niya, no? Ang galing naman niya. Ikaw naman, talagang magaling ako. Hindi mo sinasabi, pero nasa isip mo, nasa puso mo, very good ako. Okay, hindi mo pinabalik ang papuri sa Panginoon. Okay, ang tawag po dyan ay emulation. Okay, next is wrath. Okay, of course, causes violence. Next is strife, fights that never back down. Okay, hindi nagpapatalo tong strife na to. Hindi tinatanggap na siya ay mali. Hindi tinatanggap na siya ay may pagkakamali. Okay, then seditions, encourage to fight authorities. Huelga po yan, rebellion. Okay, heresies, another man-made truth on the Bible. Okay, heresy po ang tawag dyan, gawa-gawa ng tao na katotohanan. Okay, next, envying po is inggit. Murders is planned killing. Okay, planadong pagpatay. And then, drunkenness po. Ito po, medyo na ako itong last Friday. Pag-aralan natin ang konti, ang drunkenness. Proverbs chapter 20. Okay, Proverbs chapter 20. Kasi po noong last time, nag-preach ako sa Berean. Okay, meron akong narinig. Okay, so pag-aralan po natin ito para kung sila ganon, okay, may correct natin dito. Okay, Proverbs chapter 20, verse 1. Okay, masama ba, pastor, ang pag-inom ng alak? Ayan ang tanong. Okay, paano, pastor, pag uminom ako at hindi naman ako nalasing? Okay ba yun, pastor? Okay ba yun ang uminom ako ng alak? Basta hindi ako malalasing. Okay, o hindi ako maging drunken. Okay. Nasa katinuan pa ako, pastor. Okay po ba yun? Okay, that's clear po, no? Again, wala pong pinagbabawal ang Bible. Okay, hindi niya sinabing bawal uminom ng alak. Wala pong sinabing ganon ang Biblia. Ano yun, pastor? So, pwede tayo mag-inom na. Okay, ito po, pag-aralan natin. Proverbs chapter 20, verse 1. Proverbs chapter 20, verse 1. Sabi po ng Bible dyan, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. So, pag ikaw ay na-deceive ng wine at ng strong drink, okay, hindi ka wise. Ayon sa harapan ng Panginoon. Ano ang kabaliktaran ng hindi wise? O ano ang kabaliktaran ng wise? Fool. Yes, yan. Tama yung sinabi ni Brother Russell. Okay, B-O-B-O pa. Okay? Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. So sa madaling salita, ikaw ay ganon. Paano po, sir? Gusto na tanggapin ang mga buta lang kaysa sarap ko ka eh. Again, hindi ko po yung saklaw. Okay? Ikaw ang mananagot doon sa langit. Remember, God is a God of justice. Hindi sinasabing bawal. Hindi ko sinasabing bawal, hindi ko pinagbabawal. Baka sabihin nyo, iyaya ka ni kumpare o, bro, ano? Pare, shot ka muna. Bawal, Eh, bawal sa church namin yan. Sabi ni pastor, bawal ako uminom eh. Okay? Pag nakita kami ng kumpare mo, ito ba yung nagbabawal sa'yo? Baka ganun pa sabihin sa akin. Okay? So ako na yung nagiging batas dito sa church. Okay? Yung panuntunan ko na ang nasusunod. Okay? Hindi na po yung panuntunan ng salita ng Diyos. Okay? Kaya kapag pag-aralan po natin ng mabuti. So kung ikaw, walang masama sa pag-inom ng alak or hindi pinagbabawal ng Diyos ang pag-inom ng alak, pero kung ikaw ay maluloko dyan sa pag-inom mo, okay, hindi ka wise. Fool ka. Foolish ka. Ayon sa Bible. Okay? Eh, pastor, pwede bang uminom ng alak? Pwede po. Meron po sinasabi ang Bible dyan. Okay? Malasing pastor. 1 Timothy. Okay, 1 Timothy. Okay? 1 Timothy chapter
Saan yung a little wine, anak? Hindi. Pwede po kung mayroon pong masakit ang tiyan. Okay? Yun, valid po yun. Masakit ng tiyan. Okay? And, at ito, verse 23. 1 Timothy chapter 5, verse 23. Okay, pwede po. Sabi naman ng Bible yan eh. Pero ako, as a pastor, mga pastor po, ay hindi talaga sila pwede kahit tumikim. Hindi po talaga kami pwede minom. Okay? 1 Timothy chapter 5, verse 23. Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach sake and thine often infirmities. Yan. So pwede, hindi po beer ang iinumin mo. May mga alak kasi Okay. na may... Hindi po, ang beer, ang vodka, ang brandy, ang Tequila. rum, ang ano po yun, ay strong drink po yun. Nasa kategorya po sila ng strong drink. Okay? So hindi po yan ang sinasabi ng Panginoon na iinumin mo pag masakit ang tiyan mo. Gin. Okay? Pati po yung gin. Strong drink din po yun. Okay? Ang sinabi, Pastor, shock to. ano po yun, galing sa halaman yun, di ba? Oh. Nasa pharmacy yun. Strong din po yun, strong drink. Okay? Pag sinabi po kasi wine, is galing po sa ubas. Okay? Ngayon, so, pwede kang uminom kung masakit yung tiyan mo. Siguro pag LBM ka, or something like that. Kasi may problema ka sa tiyan. Okay? Sabi naman niya ng Bible, pwede po inumin. Kaya lang, hindi po isang baso na ganito kalaki. Okay? Sabi ko, isang baso eh. Yan. Natutulak sa inyo dalawa yun. Okay? Sabi ko, gusto isang baso eh. Ayan o. Binuhos mo yung isang bote ng wine, naubos dito, no? Dito na ito. Ayun, gusto rin isang baso. Okay? Okay? Hindi po ganon. Okay? Sabi po ng Bible, malinaw, little wine lang. Okay? At iinumin, Uminom, hindi natanggal. Ito na naman. ay, hindi ko po alam. Pero ang sabi na ng Bible is little wine. Okay? Hindi naman tinungga. Oo. Little lang, Little by little lang pala. Okay? So, again po, Inunti-unti. hindi po bawal ang uminom, pero sinasabi ng Bible ay hindi po yun wise. Okay? Hindi po yun wise na gawin. It is a not wise move. Okay, next. Wise ganun. Okay, Proverbs chapter 23. Okay? Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23, verse 29. Okay, Proverbs chapter 23, verse 29. Okay, ang sabi po dyan. Proverbs 23:29. Who hath woe? Who hath sorrow? Who hath contentions? Who hath bubblings? Who hath wounds without cause? Who hath redness of eye? Verse 30. They that tarry long at the wine, and that go to seek mixed wine. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, sino ang mga may woe? Ano yung ibig sabihin po ng woe? Ang ibig sabihin po ng woe ay stress. Okay? Sino ang mga may stress? Woe. Sino ang may sorrow? Kalungkutan. Sino, sa verse 29 po to ha, sino ang mga may contentions? Kaaway. Sino ang mga merong reklamo? Bubblings. Sino ang mga may sugat na walang dahilan? Okay? At sino yung namumula ang mga mata? Sabi dyan. Verse 30, sinagot, they that tarry long at the wine. Sila na nag-iinom ng wine. Kung gusto mo ng stress, uminom ka ng alak. Wine. Okay? Kung gusto mo ng kalungkutan, uminom ka ng alak. Kung gusto mo ng kaaway, uminom ka ng alak. Kung gusto mo ng reklamo, uminom ka ng alak. At kung gusto mo na namumula ang iyong mata, uminom ka ng alak. Yan ang sinasabi ng Biblia. Okay? Verse 31. Now, look not thou upon the wine when it is red,
when it is given his color in the cup, when it moveth itself aright. Sabi dyan sa verse 31, look not. Huwag mo nang tignan. Okay? Yung alak na yan, kaya Brother Jeff, i-swap mo na talaga. Huwag mo nang tignan. Ayon sabi ng Bible, huwag mo nang tignan. Okay? Yung naka-display ko, bro, kailangan na mawala yun. Okay? Kasi, tinutukso mo lang ang iyong sarili. Okay? Tinutukso mo lang, huwag mo nang tignan, sabi ng Panginoon. Verse 32, at the last, it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. Okay, pag sinabi pong adder, yan po ay wasp or putakte. Okay, yung sabi ng Panginoon dyan, ang alak ay parang kagat ng isang ahas. Okay, at ikaw ay na-sting or na-tusok ng putakte. Okay, verse 33, thine eyes shall behold strange women. Okay, dahil pag ikaw ay umiinom ng alak, matitignan mo ang mga strange woman. Okay, ang mga strange woman po, kung babasahin niyo yung Proverbs chapter 7, sila po ay kampon ni Satanas. Okay? Ibig sabihin po, ito yung mga babae itong mga to, na kaya kang dalhin sa impyernong buhay. Okay? Yan po yung mga strange women. At makukuha mo yan kung ikaw ay iinom ng alak. Thine eyes shall behold strange women. Thine heart shall utter perverse things. So pag sinabi pong perverse, baluktot. Okay? Baluktot na pag-iisip. Baluktot ng mga bagay pag ikaw ay umiinom ng alak. Okay? Ang sabi ng Biblia. Then verse 34, yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of the mast. Okay? So pag ikaw ay umiinom ng alak, ay para ka daw nakahiga sa dagat, umaalon ba? Okay, yung pakiramdam. Okay? Then sabi dyan sa verse 35, they have stricken me, thou shalt say, and I was not sick. They have beaten me, and I felt it not. And when I awake, I will seek it yet again. Okay, anong kaya gawin ng alak? Wala ka namang sakit, pero parang mayroon kang masakit, may sakit. Okay? And then, wala namang nangyari sa ulo mo, wala namang dahilan yung sakit ng ulo mo dahil ka lang na may hangover ka lang. Okay? At ang sabi yan, parang kang binugbog, okay, na wala namang nagbugbog sa'yo. Sakit ng katawan. Kasi nga, buka lang sa amo, di mo lang alam. Then ang sabi dyan sa last part, I will seek it yet again. Hanapin ko ulit ang pag-inom ng alak. Okay? Yan ang sinasabi ng Biblia pagdating po sa pag-iinom. Again, ang pag-iinom po ay mali, hindi po bawal. Sabi ko ako sa inyo, there's a difference between wrong, forbidden, and wrong. Hindi po, hindi bawal, gagawin mo na. Yes, hindi po porket hindi pinagbawal, eh gagawin mo na. Ito po, bigyan ko ng halimbawa. Sabi ko nga po sa inyo, is ang bawal ay pwede mo pang gawin. Bawal lang yun eh. Pwede mo pa siyang gawin. Okay? Pero pag mali siya, minsan hindi papasok sa isip mo na gagawin mo. Mali kasi. Okay, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Maglakad ka na gamit ang kamay mo. Okay, nakabaliktad ka. Maglakad, papasok ka sa school, sa work, mamamalengke ka ng ganun. Okay? Nasa tamang kaisipan ka ba pag nakita ka ng mga tao? Okay? Yung kamay, yung ginagamit mong panglakad. Okay? Tapos kung bakit ganyan ka? Serious nagtatrabaho. Ganito ako eh, normal akong ganito. Okay? Eh wala po talagang maiisip ng tao na baliw ka. Hindi mo yung gagawin kasi hindi yung tama. Okay? Hindi mo na maiisip na gawin mo na maglakad na gamit ang iyong paa, mamalengke na gamit yung paa mo, ay yung kamay mo, okay, ipagbaliktad mo yung kamay at paa, hindi mo na yung maiisip kasi mali yun. Okay? Kaya nga po, ang pag-inom ng alak, isipin po natin na yun ay mali. Hindi po yun bawal. Okay? Ibig sabihin po, tanggalin mo na sa sistema mo ang pag-inom ng alak. Kahit niyaya ka pa ni kumpare, ni kumare, ni kapatid mo, o ng tatay mo pa, kahit sino pang nagaya sa'yo, yan ay mali. Okay? Hindi yan dapat ginagawa ng mga tao. Okay? Kaya nga po, ang pag-inom po ng alak ay hindi po yan gusto ng Panginoon. Okay, another verse.
Genesis chapter 9. Sino ang nakakaalala nyo na nalasing at naghubad? Okay, Genesis chapter 9. Okay, nalasing kasi siya. Dati po kasi, yung wine ay hindi po nakakalasing. Okay, dati. Before the flood, bago yung pagbaha, ang wine, si Noah po kasi ay isa po siyang farmer. Magaling po siyang magtanim. Okay, so nagtatanim po siya ng ubas. Ngayon, nung bago ang baha, yung kanyang mga ginagawa ay hindi nakakalasing. Yung wine na kanyang ginagawa ay hindi nakakalasing. Pero pagkatapos ng baha, after the flood, ginawa niya ulit yung kanyang ginagawa. Nagtanim siya ng grapes, and then ginawa niya ulit ng juice. It so happens sa verse 21, Genesis chapter 9, verse 21, ang sabi po dyan, and he drank of the wine and was drunken, and he was uncovered within his tent. Okay, karamihan po sa mga nagiginom, umiinit ang katawan kaya naguhubad. Okay, so nung panahon po ni Moses, ay ni Noah, okay, hindi nakakalasing ang wine nung wala pang flood. Pero pagkatapos na po ng flood, nakakalasing na po yung wine. Kaya nung inulit niya na ginawa yun, nalasing po siya at naghubad po siya sa kanyang tent. Nandahil doon, verse 22, nandahil doon, and Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren without. Okay. So, sinabihan niya, nung nakita ni Ham, isa sa mga anak ni Noah, nakita niya na hubad ang kanyang tatay, imbis na takpan niya na yung tatay niya, kasi nakita na niya eh. So, imbis na takpan niya, kinuwento pa niya sa kanyang dalawang kapatid. Uy, si tatay, hubad sa kanyang tent. Okay? Bago po sa kanila yon, by the way. Bago po sa kanila ang paghuhubad. Hindi po yun natural na nakikita ng mga tao ng mga panahon na yan. Dahil nakadamit po sila. Okay, ang damit po ang damit po nila ay hindi po yung mga sando, shorts, hindi po yung kita yung pusod. Hindi po. Okay, ang mga damit po nila noon dahil disenyo ng Panginoon ng damit. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse Genesis chapter 3 verse 21. Okay, alam na po siguro natin ang kwento, no? About Genesis chapter 3. Niloko ni Satanas si Eva at kinain ni Eva yung pinagbabawal ng Diyos na kainin. Binigay pa niya kay husband niya, si Adan. So, kinain din ni Adan yung pinagbabawal ng Panginoon. Okay, so sila ngayon ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. And then nung kinain nila yun, nagkasala sila sa harapan ng Panginoon, nakita nila ang kanilang mga sarili na hubad. Okay, nakita nila ang kanilang mga sarili na hubad. And then anong ginawa nila? Nagtahi sila ng mga dahon. Ginawa nilang apron. Okay? So ang apron po, dito lang ang natatakpan. Sa harapan lang ang natatakpan. So hindi natatakpan ng likod. Okay? So sa paggawa nila ng apron, hindi sapat yon kasi nagtago pa rin sila kahit meron na silang takip. Okay? Kaya nga dyan sa verse 21, sabi po dyan, unto Adam also and to his wife did the Lord make coats of skin and clothe them. So yung mga children's book po patungkol kay Adam at saka kay Eve, na yung kanilang damit ay pagganon, okay, tapos parang naka-short, mali po yun. Dahil ang ginawa po ng Diyos ay coat of skin. Okay, so pag sinabi pong coat, yun po ay covered mula balikat, kilikili, okay, covered po yun hanggang sa baba. Okay, coat of skin ang ginawa ng Panginoon sa kanya. At merong pinatay ang Diyos para magawa yun. Okay, so pag sinabi pong skin, of course, galing po yun sa tupa or hayop or basta meron po siyang balat na ginawa pong May buhay. damit. Yes, may buhay. Ganun po ang disenyo ng Panginoon sa atin. Kaya nga nung panahon na nakita ni Ham ang kanyang tatay na hubad-hubad,
Okay, anong nangyari? Balik po tayo sa Genesis chapter 9. Okay? So, ang ginawa po sa verse 23. Verse 23, ang sabi po dyan, Genesis chapter 9, verse 23, and Shem and Japheth took a garment and laid it upon both their shoulders and went backward and covered the nakedness of their father. And their faces were backward. They saw not their father's nakedness. Ganun po katindi ang paghuhubad ng panahon ni Noah. Okay? Tipong lalaki naman silang lahat doon. Anak naman. Okay? Anak naman siya. Tatay naman nila si Noah. Pero ano ang pamamaraan na ginawa ng dalawa? Okay? Naglagay sila ng tela sa balikat. Naglakad sila paurong. Okay? Hanggang sa tatakpan nila yung kahubaran ng kanilang tatay. Hindi nakita ni Shem at saka ni Japheth ang kahubaran ng kanilang tatay. Okay? Ganon ka-importante ang paghuhubad noon. Ganon kaselan, ganon ka-strict ang paghuhubad noon. Ngayon, okay, punta ka lang sa Facebook, tignan mo yung mga summer, tignan mo lang yung My Day ng mga tao ngayon is talaga naman, display nila ang kanilang katawan. Okay? Di-display nila yung legs nila na maputi, di-display nila yung kanilang dibdib, di-display nila yung kung ano-ano kanilang mga dinidisplay. Okay? Imagine nyo lang po, noon sa ngayon. Noon, kapatid, tatay nila yun. Okay? Anak niya yung mga yun. Pare-pareho silang mga lalaki. Walang babae doon. Okay? Pero, hindi nila tinignan ang kahubaran ng kanilang tatay. At ito ang pinakamalindi. Verse 24. And Noah awoke from his wine. Okay? Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done unto him. Ano ba yung ginawa niya? Okay? Sinabi niya sa kanyang mga kapatid. Sana tinakpan na lang niya. Okay? Para hindi na nakaisip ngayon, naka-imagine ngayon yung kanyang mga kapatid. Okay? Kasi pag sinabi mong hubad-hubad si tatay, may isip mo ngayon kasi naghuhubad din sila eh. Nagbibihis din sila eh. So, na-imagine nila ngayon, nadudumi ang kanilang kaisipan. Okay? So, ngayon, nung nalaman ni Noah yun, anong nangyari sa verse 25? And he said, Cursed be Canaan, a servant of servant shall he be unto his brethren. Sinumpa si Ham. Okay? Okay, si Ham po kasi siya yung lahi ng Canaan. Okay? At ano ang bago maging Israel, ang Israel, sino ang nakatira doon? Canaan. Okay? At anong ginawa ng mga taga-Israel para makuha nila yung lupa ng Canaan? Pinagpapatay niya lahat ng mga nandun. Okay? Patay talaga. Bakit? Yun yung curse ni Ham. Bakit? Nakita niya ang kahubaran ng kanyang tatay. Ganon ka-importante yung pagdadamit sa harapan ng Panginoon. Hindi sasapat sa kanya yung apron lang na ginawa ni Adan sa Eve. Ginawa ng Panginoon is gumawa siya ng damit, disenyo ng damit para sa mga tao. Anong ginagawa ngayon nating mga tao? Nag-iimbento tayo ngayon ng mga maraming inventions. Okay? Ang Diyos, ginawa niya tayong diretso, tayong mga tao, mahilig mag-imbento. Okay? Mahilig mag-eksperimento. Okay, tapos may maririnig ka na sikat na tao at sasabihin, kung makinis ang legs mo, ipakita mo. Okay? Magsuot ka ng kapirasong tela na mas mahal pa kaysa sa isang buong dress. Imagine mo yung short magkano, tapos compare mo sa buong dress. Magkano yung dress mo na yan? 1.8. 1.8. So imagine mo, 1.8 tapos bibili ka ng short sa H&M, bibili ka ng short sa mga butik-butik ngayon, magkano? 200? Eh wala 200. Okay? Imagine niyo po ang sistema ng mundong to. Pag-aaralan namin kagabi or kahapon sa mga bata, rudiments of the world. Okay? Colossians chapter 2 verse 8. Napag-aaralan namin na ang mundong to ay may sistema. At isa sa mga sistema nila is kung meron ka, ipakita mo. Okay? Kung makinis ang legs mo, ipakita mo. Malaki ang dibdib mo, maganda ang dibdib mo, ipakita mo. Okay? Kahit wala na. Ngayon, kung pangit ka, at least may dibdib ka.
Okay? Di ba? Sa mga vloggers ngayon, gano'n na lang yung ginagawa nila eh. Okay, para marami silang viewers, marami silang... Bakit? Kasi nga, Dinamitan yung mukha sila. ng pastor, dinamitan yung mukha. Oh. Mga ganun na po ngayon, di po ba? Bakit? Kasi nga po is yun ang sistema, yung rudiments ng mundo to. May system itong mundo to. Kaya nga anong sinabi ng Panginoon sa atin? Put off the old man. Tanggalin natin itong old man na to kasi nakabase itong old man na to sa sistema ng mundo to. Okay, walk according to the course of this world. Sumusunod to sa gusto ng mundo to. Kaya anong gusto ng Panginoon? Sanctified life. Hiwalay, separate, and cleanse tayo sa mundo to. Hindi tayo soloist. Tayo ay separatist. Okay? Sineseparate natin. Ibig sabihin, hindi po tayo nakikiayon sa kung ano man ang gusto ng mundo to. Hindi tayo ayon sa kanila. Okay? Yan po ang kayang gawin ng anak kay Noah. Naghubad siya. Okay? Naghubad. Yan po ang kayang gawin ng alak. Kaya kung ikaw, nag-iisip ka pa na uminom, okay lang pala eh. Kasi hindi malasing. Okay? Okay lang pala eh. So, ang sabi yan po ang malinaw na binabanggit ng Biblia. Isaiah chapter 28. Okay? Isaiah chapter 28. Isaiah chapter 28 verse 7. Okay, Isaiah chapter 28 verse 7. Okay. Ang sabi po dyan, andyan na po kayo? Isaiah 28 verse 7. But they also have erred. Ano ibig sabihin niya, pastor, ng erred? Error. Ang ibig sabihin po niyan, error. Okay, so pag sinabi pong error, mali. Okay? But they also have erred through wine. Okay? Kung gusto mong magkamali sa buhay mo, uminom ka ng alak. Okay? Ito po, Isaiah chapter 28 verse 7. Okay? But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way. The priest and the prophet have erred through strong drink. They are swallowed up of wine. They out of the way through strong drink. They err in vision. They stumble in judgment. Sino yan? Priests and prophets. Okay? Kung ilalagay natin yan sa panahon natin ngayon, sila yung mga Kristiyano. Si pastor at saka yung mga Kristiyano. Mga ginagamit ng Diyos. Okay? Mga tao ng Diyos. Yung mga tao na yan. Nagkakamali sila pag iinom ka ng alak. Kung gusto mo magkamali sa buhay mo, sige lang, ituloy mo lang yung ganyang klaseng pag-iisip. Okay, pero kung gusto mo maayos ang buhay mo, ilayo mo na ang sarili mo sa alak. Dahil mali yun. Okay? Hosea chapter 4 verse 11. Okay? Hosea chapter 4 verse 11. Okay, Isaiah chapter 4 verse 11. Okay? Isaiah chapter 4 verse 11. Nandiyan na po? Hosea po ay pagkatapos ng Daniel. Ezekiel, Daniel, Hosea. Okay? Hosea chapter 4 verse 11. Nasabi po dyan, whoredom and wine and new wine take away the heart. Okay? Take away the heart. Okay? Kaya pong alisin ng alak ang puso mo sa Diyos. Okay? Kaya nga, huwag mo nang tikman. Sabi nga ng Bible kanina sa Proverbs, Proverbs 23 verse, nandyan sa verse niyan, huwag mo nang tignan. Look not na. Okay? Huwag mo nang tuksuhin yung sarili mo. Kasi, ang paglalasing, hindi naman agad-agad, or ang pag-inom ng alak, hindi naman agad-agad madami eh. Okay? Pag nag-start kang uminom ng alak, nag-umpisa kang uminom ng alak, lalo na sa inyong mga kabataan, agad-agad ba laklak? Hindi! Nagsisimula ka sa maliit. Okay? Nagsimula sa patikim. Nagsimula sa patikim-tikim. Okay? Kaya nga po, bataan, huwag mo tikman.
Okay, ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, huwag nyo nang tikman. Okay? Huwag nyo nang tignan. Huwag nyo nang isipin. Okay, kasi ako po, tinikman ko yan. Bakit? Gusto ka ng pastor, tinikman mo? Opo. Okay? Bakit po? Kasi nga, na-curious ako eh. Although, nag-inom ako, 18 na ako noon, or college na ako. Okay? So, umiinom yung mga klase ko eh. Mga barkada ko ng high school. Magkakaibigan kami since 15 years old hanggang ngayon. Okay? So, magkakasama kami. Ngayon, nagsimula na silang uminom. And then, curious ako, sarap na sarap sila. Okay? Yung talagang bawat meeting namin, merong ganon, case-case pa. Mukhang masarap to ah. Sige nga, tignan natin. Mabait na bata pa kayo. Ang pait! Sabi ko, ang pait, ba't yung gusto to? Pero naging katulad din nila ako na manginginom din. Okay? Hindi naman masyado. Kasi, Tumaas yung dosage yun. oo, kasi nagsimula sa ano eh. Nagsimula sa maliit. Tapos mayabang ka pa. Yan lang pala kaya mo eh. Oo. Sige. Talaga naman, yabangan pa. Hanggang sa plakda ako. Yung siguro, yung pakiramdam ng vertigo, pero then, imagine mo, nakahiga ka ng ganyan, yung kisame, umiikot. Sabi ko, nagtakang-taka ako sa sarili ko, bakit umiikot yung kisame? Sabi ko, tapos, pinigit ko yung mata ko, umiikot pa rin yung kisame. Okay, so ganoon talaga, then nagtatawag ako ng uwak. Okay? Yung sarap ng pulutan, no? Yung Suka mo rin. sisig. Okay, ang mahal. Tapos ilalabas mo lang. Okay? Sabi ko, ganun po ang kayang gawin ng alak sa tao. Okay, kaya po kabataan, huwag na kayong ma-curious dahil hindi po dapat curious yan. Okay? At mga magulang, sana po masigundahan nyo ito sa bahay. Okay? Hindi lang po, kumbaga parang kasi sa school, kasi may school po kami, no? Sa school kasi, ang mga magulang, ang mindset ng mga magulang, iasa lang nila sa mga teacher. Okay, o bahala na kayo dyan. Pinag-aaral ko naman kayo, private school pa. O bahala na yung teacher niyo sa inyo. Hindi po, kailangan po may segunda sa bahay. Okay? Para po mas lalo mag-still sa kanilang kaisipan. Ngayon din po, kayo din po dito, sigundahin niyo rin po sa bahay ang inyong mga binatang dalagang anak. At binata. Problema nga yan, Pastor, katulad sa amin, si Ken. Sabi niya, 20 na daw siya. So, hindi nga alak. Kasi hindi nga maganda. Hindi alcohol. Ang ano naman niya, pinag-awayan namin, yung isang UXT, kailangan isa lang daw kasi instead of alcohol, milk. Milk? Oo. Ah? Milk daw, ang inumin niya. Hindi naman daw siya uminom ng alcohol. Kaya bakit mo siya pagbawalan na uminom ng milk? Meron pong studies naman na hindi na pwede sa mga matatanda ang milk. Hindi naman sa Yung inyo UXT ba, yung isang ano. Ano po, next tea? Hindi yung fresh milk. Yung fresh milk. Ah. Yung ano na lang, reason na lang ba na Ah. hindi naman kasi ako inom ng Milk ng alcohol. ng alak. Oo. So, gatas na lang. Kaya ubusin niya isang Kaya ubusin din niya yan. Ay, ganun. Baka magkaroon siya Hindi ng siya mag-ano. Eh, yun ang ano niya eh. Ganun na Okay. yun ang ano niya. Okay, so imagine niyo po, sana po naging clear. Naging clear tayo sa pag-inom ng alak. Again, hindi po bawal. Hindi po pinagbabawal ng Biblia. Sinasabi niya ang masama at mali. Okay? Ganun po sana ang ating treatment about drunkenness. Okay, next. So review again. Revilings po is uncontrolled celebration. So sa malapit na po ang 19. So pero kailangan po natin mag-control ng ating celebration. Okay? Malapit na po yung 19. Kasi, ano na ngayon? 7 na, di ba? O 2 weeks na lang. 19 na. Bro? Okay, so kailangan di po tayo mag-revelings. Bagkos tayo po Lechon magkaroon na ng naman. controlled Lechon na naman. celebration. And then, next po, works of the flesh na makikita naman natin sa Ephesians chapter 5, verse 3 to 5. Okay, na-discuss na po natin yan. Covetousness. Okay, ano yung covetousness? Gusto mo, meron ka din ng sa iba. Okay? Hindi siya inggit, pero pag merong iPhone 17, si Kuya Arnold, pag gusto mo, ikaw din. Meron ka din. Okay? Kung gano'ng klase pong mindset is covetousness. Okay? Kung kaya mo naman bumili at hindi ka naman nahihirapan, why not? Pero kung gagawin, doon na lang iikot yung buhay mo, I encourage po na huwag na. Okay? Next po is
Filthiness. Ang ibig sabihin po ng filthiness is sinful lifestyle. Bilang isang Kristiyano, hindi na po sana tayo namumuhay sa kasalanan. Okay? Dahil yan po ay works of the flesh. And foolish talking po is words that edify not. Ano ibig sabihin ng foolish talking? Yung mga salita na hindi nagdudulot ng paglago sa kapwa mo, Kristiyano. Okay? Ang edifying po or ang foolish talking po is mga salitang hindi nakakadulot ng encouragement or paglago sa ibang tao. Ibig sabihin po, kung wala namang kwenta ang sasabihin mo, huwag mo nang sabihin. Okay? That is foolish talking. The next po is jesting. Ang ibig sabihin ng jesting? Ang ibig sabihin po ng jesting ay sinful jokes. Okay? Pwede po mag-jokes, hindi po masamang maging masaya, pero po ingatan po natin baka nagsisinungaling na tayo sa mga jokes po natin. Baka nagde-degrade na tayo ng ibang tao. Okay? Ano yung Tagalog ng degrade? Is gumagamit ka ng tao para maging masaya ang lahat. Okay? Kaya sana po, iwasan po natin yung mga bagay na yan, pati po yung mga vulgar na salita. Okay? And then kung may narinig ka ng mga ganyan, huwag kang makitawa. Okay? Huwag kang makitawa. Halimbawa, si Vice Ganda ay nagpapatawa at yung kanyang papatawa ay degrading. Okay? Mocking or pagtatawanan nila yung isang tao, ilalait nila yung isang tao para tumawa ang lahat. Huwag po kayong tumawa sa mga ganong klaseng joke. Okay? Kasi pag tumawa ka, nag-agree ka rin doon sa sinasabi ng taong yun. Okay? Kaya nga po, yung mga, hindi po ba kayo nagtataka kung bakit dati ang pagiging bakla ay palabas lang. Okay? Ginagawa lang yan ni Dolphy noon. Diba? Si Dolphy mag-lipstick siya, tapos mag-makeup siya, tapos pagtatawanan ngayon ng marami. O ngayon, hindi na siya nakakatawa. Bakit? Ginagawa na kasi ng karamihan. Okay? Kaya nga po, pag tumatawa po, ibig sabihin, nag-agree tayo dun sa bagay na yun. Kaya nga po, masaya naman tayo ng Friday. Di ba ba? Nag-enjoy tayo, pero hindi tayo nagkakasala sa ating mga biruan. Okay? Imagine nyo po, kaya naman. Kaya iwasan lang po natin. Okay? Ng mga sinful jokes. The next po is whoremonger. Ang sinabi po ng whoremonger ay lalaking nagjo-join sa mga fornicators. Okay? Kung ikaw ay binata, huwag kang maki-join sa mga fornicators. Ano ang fornication? The ultimate sin. Okay? So, kung meron kang kaibigan, ayan, huwag ka nang maki-join sa kanya. Punta ka doon sa mga Kristiyano mong kaibigan. Doon ka makipagkaibigan sa kapwa mo Kristiyano. Okay? Hindi na sa mga fornicators. Okay? Next. Colossians chapter 3 naman. Colossians chapter 3, verse 5, 8, and 9. Ito po, inordinate affection. Ano ibig sabihin ng inordinate affection? Review lang tayo, no? Unnatural attraction. Hindi natural na attraction. So, kung ikaw ay lalaki, ang natural na attraction ay sa babae. Okay? Kung ikaw ay lalaki, attracted ka sa kapwa mo, lalaki, hindi po yun natural attraction. Inordinate affection po ang tawag ng Bible doon. Kung ikaw ay babae, attracted ka sa kapwa mo, babae, okay? Inordinate affection po yun. Okay? Kung ikaw naman ay latao, attracted ka sa hayop, okay? Inordinate affection din po yun. Pati po sa robot, pati po sa AI, okay? So, kung attracted ka doon sa AI, okay, sana po hindi po tayo gano'n dahil yun po ay inordinate affection. And then evil concupiscence po, ang ibig sabihin ng evil concupiscence ay desires that are evil. Okay, mga kagustuhan na masasama. Okay? Then next, anger causes harm, malice, evil intent to harm, blasphemy is saying to God He is wrong. Okay? Saying to God that He is wrong. That is blasphemy. Okay? Nabasa po natin yan sa Titus chapter 2. Okay? Kung gusto niyo pong review, balikan Titus chapter 2, basahin niyo po yung chapter na yun. Okay? Next. Okay?
Then next po is lying. Okay? Saying, Not not saying the truth, kasinungalingan. Okay? Kapag sana po, ang kasinungalingan sa atin ay natatanggal na po natin paunti-unti. Purong totoo lang ang ating sasabihin. Okay? Dahil pag ikaw ay nagsalita at totoo ang sinasabi mo, magiging reputasyon mo na yun. Makikilala ka na sa lugar ninyo na ikaw ay nagsasabi ng totoo. Okay? At kung nakilala ka na sa lugar niyo na nagsasabi ka totoo, pupuntahan ka ngayon ng tao at magtatanong sila. Okay? At yun na yung chance natin na makapag-share ng gospel sa mga taong magtatanong. Kasi pwede pag puro ka kalokohan. Okay? Ngayon, pag merong life lesson to eh. Okay? Ikaw ay laging nagsasalita ng puro kalokohan. Okay? Puro kasinungalingan. Tapos nangyari na yung totoo. Nung sinasabi mo na ngayon yung totoo, wala nang maniniwala sa'yo. Kasi nga nakilala kang sinungaling. Okay? Pero kung nakilala ka nagsasabi ng totoo, marami po ang maniniwala sa'yo. At kung marami naniniwala sa'yo, makikilala ka na ikaw ay nagsasabi ng totoo. Okay? At again, ang lying po ay isa sa mga characteristics ng anak ng Diablo. Dahil si Satan ay sinungaling, therefore siya ay magulang or tatay ng mga sinungaling. Okay? So sana po hindi po tayo magsisinungaling. Okay? Next! Dito po tayo, pakipagprogress tayo naman kahit paano. Effeminate 1 Corinthians chapter 6. Let's open. 1 Corinthians chapter 6. Okay, 1 Corinthians chapter 6, verse 11 muna tayo. Okay, 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Okay, so sabi po dyan, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of our Lord Jesus, by the Spirit of our God. Ano ibig sabihin yan? Dati ganito kayo, sabi ni Apostle Paul, and such were some of you. Dati ganito kayo, pero kayo ay nilinis na, hinugasan na, kayo ay sinactified na, kayo ay justified na, sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. Okay? Then dapat po dyan sa verse 9, atras po tayo sa verse 9, ano ba yung dating sila? Sabi ng Biblia, ano ba yung dating sila? Verse 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Okay, inherit the kingdom of God. So pag sinabi po inherit, mamanahin. Tama po ba? Sino po ba ang magmamana or tagapagmana ng Diyos Ama? Si Kristo. Okay? Dahil si Kristo ang tagapagmana at parte tayo ng katawan ni Kristo, eh di tagapagmana din tayo. At isa sa mga mamanahin natin ay ang kingdom ng Diyos. Okay? Kaya nga po, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Kaya gusto baguhin ng Panginoon ang ating pag-uugali. Sanctified life, works of the flesh, hindi dapat natin yan gawin. Okay, be not deceived, neither fornication or fornicators, idolaters, na-discuss na natin yan, adulterers, na-discuss na rin natin yan, effeminate. Okay. So pag sinabi pong effeminate, male acting like a female in a male-to-male activity. He is under the other male. Okay? Ibig sabihin niya, Pastor, kung meron pong relasyon, ang dalawang lalaki, ang nagpapanggap na wife, doon sa relasyon na yon, ang tawag sa kanya ay effeminate. Okay? Effeminate. Okay, effeminate. Thank you. Hindi ba sila parehas, Pastor, na yun? Oo nga. Hindi, meron kasi, siyempre, sa kanila yun eh. Sa kanilang relationship yun. So, yung isa, di ba, yung sabihin natin yung mga gay, mga bakla, sila yung nagpapanggap na babae. Di ba? Tapos, makikipag-relationship sila ngayon sa kapwa nila lalaki. So, yung lalaki, Kung sino pumapagod doon, Pastor, bakla rin yun. ayun nga, hindi pa naman siya, magiging ganun din siya. Inordinate affection. Okay? Magiging ganun din siya balang araw. Okay? So,
Ang tawag dun sa mga babae or sa lalaking nagpapanggap na wife, lalaki naman talaga sila, pero parang wife sila sa relationship na yon, ang tawag po ng Feeling Bible wife. doon ay effeminate. Effeminate. Okay? Yun po ang tawag ng Bible dyan. Kasi meron pang next. Let's open Jude chapter 7 muna. Jude Jude verse 7 pala. Jude 7. Wala pong, isa lang po kasi yan. Isang chapter lang yan. So, Jude 7. Okay, Jude 7. Ang sabi po dyan, even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornications and going after strange flesh, and set forth an example, suffering the vengeance of eternal fire. Okay? So, eternal fire. Imagine mo, kung sinabi pong eternal, everlasting. Okay? So, yung mga taga-Sodom at Gomorrah na merong nag-after sa strange flesh, okay, sila po ay nakatulan ng eternal fire. Okay? Kaya po, hindi po tayo galit sa mga LGBT group. Hindi po tayo galit doon. Okay? Kaluluwa din sila na kailangan pong mabahagi na ng salita ng Diyos. Okay, ngayon, kung pipiliin nilang hindi sumunod, kung pipiliin nilang hindi mag-believe, ay ang Diyos lang yan ang hatol ng Diyos sa kanila. Eternal fire. Okay? Lahat naman eh. Okay, pero iba lang ang mention sa kanila. Okay? So, yun po yung effeminate. Next. Abusers of themselves with mankind. Ano yun, Pastor? Ito naman ay male that is over the other male in their male-to-male activity. He is the husband in their relationship. Kung ito, lalaki siya, feeling wife. pero feeling wife, yung effeminate. Ito naman, lalaki din, pero siya naman yung husband sa male-to-male relationship nila. Nagigets niyo po ba? So, ang term ng Bible dyan is effeminate sa acting like female. Ang term naman ng Bible sa male talaga ay abusers of themselves with mankind. Okay? Romans chapter 1. So, ang Bible po ay specific, no? Ang Biblia po natin ay specific. Kung may mababasa ka sa Bible na hindi specific, ibig sabihin po nun, ang pinapatungkol ng Panginoon doon ay general. Okay? So, pag sinabi ng Panginoon, it's good for a man not to touch a woman, hindi naging specific ang Panginoon doon kung anong klaseng touch. Ibig sabihin po ng Biblia doon, lahat ng uri ng touch ay hindi pwedeng gawin ng isang lalaki. Okay? Kaya imagine nyo po, sa mga ganito, effeminate and abusers of themselves with mankind, specific ang Panginoon sa mga ganyang bagay. Okay? Meron siyang general, ibig sabihin lahat sa saklaw, meron siyang mga specific. Okay? Romans chapter 1, verse 24. Ang sabi po dyan, wherefore, God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. I want you to focus to the word, to the phrase na God also gave them up. Merong binibitawan ng Panginoon. Okay? Merong gini-give up ang Panginoon. At pag nag-give up ang Panginoon sa isang tao, ay wala na yung pag-asa. Pag give up ng Panginoon. Di ba ba mula kay Abraham hanggang dito kay Apostle Paul, hindi give up ng Panginoon ang mga taga-Israel. Patuloy siya nagpapadala ng 12 apostles, prophets, tao ng Diyos, pare, lahat na pinapadala ng Panginoon kasi para sila ay turuan. Pero hindi sila nakinig. Hanggang sa give up ng Panginoon sila noon sa Acts 28:28. Kaya ngayon, pantay na tayo ngayon. Wala nang mataas. Wala nang Israel dito. Okay, ang Israel po kasi sila yung mataas na tao. Okay? Sila yung nasa taas, tayo yung nasa baba. Okay? Hindi sila kakain ng kasabay ng mga Gentiles. Kasi ang tingin sa atin ng mga taga-Israel ay marumi. Okay? Hindi sila sasabay talaga sa atin.
kasalanan yun sa kanila kung sumabay ka ng pagkain sa mga Gentiles. Okay? Pero ngayon, dito wala na. Wala nang mataas, wala nang maliit. Pantay na sa harapan ng Panginoon. Okay? Then, verse 28, 25, 24 to 25, verse 25, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Verse 26, for this cause God gave them up into vile affections. Ano yung vile? Okay, pag sinabi kong vile is madumi, is sa madumi, super dumi. Okay? For even their women did change the natural use into that which is against nature. Yung gamit sa mga babae ay against nature. Ano ba ang trabaho ng mga kababaihan? Or ano ba ang purpose ng mga kababaihan? Manganak. Manganak. Okay, yun po ang isa sa mga purpose ng mga ladies or ng mga women. Pero anong ginagawa ng mga taong to? Hindi na nila ginagawa yung mga bagay na yan. Okay? Verse 27, likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another. Men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error, which was met. Okay? Then verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate minds to do those things which are not convenient. Okay? Papabayaan ka na talaga ng Diyos. Okay? Kaya nga po, yung mga ganyan ay works of the flesh. I believe wala naman sana dito. At sana sa mga kabataan natin, walang mabuong ganun. Okay? Hindi sila mag-come up sa effeminate or abusers of themselves with mankind. Okay? Kaya nga po, mga kabataan, kung sino man ang kaibigan mo, piliin mo. Okay? Kung sino ang sasamahan mo, piliin mo ng mabuti. Kasi kung sinamahan mo ang isang ikaw lalaki, may barkada kang LGBT or gay, sabihin natin ganon, okay, baka pwede kang mahawa. Okay? Ayon po to sa studies, hindi po galing sa akin, no? Ayon po sa studies, may problema daw po mentally ang mga LGBT people. Okay? Kasi, isipin mo, ano ka, lalaki ka, ang nagkamali lang, ang babae lang sa'yo ay puso mo. Di ba? Lalaki yung katawan mo, yung braso mo, yung sex organ mo, yung mukha mo. Okay, pero yung babae sa'yo ay ang puso mo. Okay, meron akong napanood kung tunay na ibang klase o iba ang pagiging gay, bakit nagtatransform sila into a female? Okay? Kung tunay na iba talaga, kung meron talagang third sex, di ba? Male and female, and then pangatlo daw sila. Okay? Kung tunay na merong pangatlo, bakit dina-transform ng mga gay ang sarili nila into female? Okay? At yung mga lesbian into men. Okay? Bakit sila nagtatransform kung meron talagang third sex? Okay? Which is hindi po yun totoo. Okay? Kaya nga po, as a parents, sana po masundan nyo to sa inyong mga anak. Okay? Genesis chapter 19. Okay, yan po ang kwento ng Sodom and Gomorrah. Okay? Genesis chapter 19. Matuto tayo sa example ni Lot. Okay? Parents and mga kabataan. Okay, Genesis chapter 19, verse 1 to 7. Okay, Genesis chapter 19, verse 1. Nandiyan na po kayo. Okay, sabi po dyan, and there came two angels to Sodom at even, and Lot sat on the gate of Sodom, and Lot, seeing them, rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. Verse 2, verse 1 muna, may dalawang anghel. Okay, na pumunta kay Lot, and then sinalubong sila ni Lot.
Verse 2, and he said, Behold now, my Lord, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and he shall rise up early and go on your way. And they said, Nay, but we will abide in the streets all night. Angels po to, ha? I want you to realize po na angels po to. At ang sabi ni Lot, dali kayo sa bahay ko, hugasan mo yung paa nyo, and then matulog kayo, and then bukas, gising kayo ng umaga, gawin yung mga dapat yung gawin. Ang sabi ng mga anghel, hindi, wag na, hindi namin kailangan yan. Angels po yun, ha? Angels. At dito kami mag-stay sa streets, sabi ng dalawang angels. Verse 3, and he pressed upon them greatly, and they turned into him, and entered into his house, and he made them feast, and they baked unleavened bread, and they did eat. So, makulit si Lot, hanggang sa napapayag niya yung dalawang anghel, nagpiesta sila sa bahay nila, maraming pagkain. Verse 4, but before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round about, old and young, all the people from every quarter. Okay, so nalaman nila na may bisita na dalawang pogi, si Lot. Okay, wala pong babaeng anghel, ha? Wala pong babaeng anghel. Okay, hindi po totoo na may angel po na babae. Puro lalaki po silang lahat. Kasi nga po, ang purpose po ng babae ay reproductive o reproduction. Okay, pagpaparami. Sa anghel po, hindi kailangan ng Diyos na magkaroon ng baby na anghel. Okay, hindi po na kailangan ng Panginoon yun. So, ang angels po sa Bible ay purong lalaki lahat. Okay, at hindi naman sila namamatay. And then, so, dumating po yung mga lalaki ng Sodom sa bahay ni Lot, verse 5, and they called unto Lot and said unto him, Where are the men which came to thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. Verse 6, and Lot went out of the door unto them, and shut the door after him. Verse 7, and said, I pray you, brethren, do not so wickedly. So, yung ganyang mindset po ay wicked sa harapan ng Panginoon. Ano yung wicked, pastor? Napakasama. Okay? Super sama ng kaisipan. Okay? Imagine nyo, kung tutuloy nyo po, meron pong another lesson about kay Lot. Pero anghel po ang pinagtatanggol ni Lot. Kayang-kayang patayin ng mga anghel yan, yung mga tao na yan. Okay, hindi niya kailangan ng protection. Pero itong si Lot, kung bakit gano'n na ang kanyang pag-iisip, kasi nakatira na siya sa Sodom and Gomorrah. Naaapektuhan na, nahahawa na siya sa baluktot na pag-iisip ng mga tao doon. Okay? Si Lot kasi nakatira sa Sodom and Gomorrah at yung mga tao nila na baluktot ng kanilang pag-iisip, nahahawa na rin siya. Nakalimutan niya na ang anghel ay makapangyarihan. Okay? In-offer pa niya dyan yung kanyang dalawang anak. Okay? Sabi niya, ito yung dalawang anak, pwede niyo gawin ang gusto niyo gawin sa kanila. Okay? Pero hindi sila pinansin ng mga men of Sodom and Gomorrah, yung mga babae. Okay? So, nakalimutan ni Lot na anghel ang kanyang pinoprotektahan. Nakalimutan ni Lot na sila ay makapangyarihan. Okay? Nandun nga sila para sirain ang Sodom and Gomorrah. Okay, nandun yung dalawang yun para sila ay manira, sirain. Okay? Kasi sabi dyan sa chapter 18, atras tayo ng konti. Okay, chapter 18, verse 32. Para makita nyo po, verse 1 muna tayo, verse 1. 18 verse 1. Sabi dyan, and the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. So nagpakita ang Panginoon. Genesis 18 verse 1. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Verse 2, and he lifted up his eyes, and look, 3 men stood by him, and when he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground. So nagpakita kay Lot, kay Abraham, 3. Okay, pero yung pumasok sa Sodom at Gomorrah ay 2 lang.
Nasaan yung isa? Yun ang ating Panginoon. Okay? Verse 32, diyan na tayo sa verse 32. Ano ang purpose ng dalawang men na yun? Verse 32, and he said, "Oh, let not the Lord be angry. I will speak yet, but this one peradventure 10 shall be found there." And he said, "I will not destroy it for the 10 sake." Nakipag-bargain si Abraham dyan. Sabi ni Abraham, nung una sa verse 28, 50. Lord, kung merong 50 na righteous dyan, sisirain mo pa ba ang Sodom and Gomorrah? Ang sabi ng Panginoon, hindi. Then sa verse 29, 40. Pastor, ay 40, Lord. Kung may 40 na righteous dyan, sisirain mo ba ang Sodom? Ang sabi ng Panginoon, hindi. Okay? Then verse 30, umabot ng 30. Sa verse 31, umabot ng 20. Sa verse 32, 10 na lang. Okay, sabi ni Abraham, Lord, kung may 10 na righteous dyan, naniniwala sa'yo, sisirain mo ba ang Sodom and Gomorrah? Anong sabi ng Panginoon? Hindi. Ilan ba ang righteous sa Sodom and Gomorrah? 3. Okay? Si Lot at ang kanyang 2 anak. Paano yung asawa niya gusto? Hindi nga yung naging asin eh. Sabi ng Panginoon, huwag kang living on Eluyon. Okay, kaya siya naging asin. So yung 10 na yan, okay, na sinabi ni Abraham, hindi pa natapat. 3 lang ang righteous sa Sodom and Gomorrah. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinadala niya yung 2 angel na yon para sirain ang Sodom and Gomorrah. Pero si Lot, kasama na yung mga taong ganyan, baluktot na ang kanyang pag-iisip kasi nakakahawak ng mga environment. Okay? Ang environment, parents, sana po maging sensitive din kayo sa environment ng inyong mga anak. Okay? Na baka nahahawa sila sa mga maling kaisipan ng mundong ito. Okay? Kaya po sana mabigyan niyo po sila ng time. Okay? And Deuteronomy chapter 23, Deuteronomy chapter 23 verse 17. Yun naman ang mga matututunan natin dito sa mga Old Testament, yung lesson ng kanilang buhay. Okay? Deuteronomy chapter 23, verse 17. Kung nangyari yun kay Lot, pwede rin pong mangyari yan sa atin ngayon. Kaya po mag-ingat tayo sa ating environment. Okay? Deuteronomy chapter 23, verse 17. So, sabi po dyan, "And there shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel." Yan ang tawag ng Panginoon sa dalawang yan. Effeminate and abusers of themselves with mankind. Sodomites. Sa Amerika, pag sinabi mo yan sa isang member ng LGBT, pwede ka niyang ipakulong. Pag sinabi mo siyang sodomite siya. Okay? Offensive yun sa kanila. Okay? Pero ang Bible po ay hindi po siya, wala po siyang sino-sino ang Panginoon. So kung tinawag niyang ganyan, effeminate and abusers of themselves with mankind, tinawag niyang sodomite yan, sodomites sila. Okay? At sa Israel, walang bakla or tomboy or LGBT na taga-Israel. Okay? Bakit? Papatayin sila eh. Okay? Ganun kasi ganun sa Israel, kahit nga buntis eh. Si Mary nga eh, kung hindi tinakas ni Joseph, papatuhin din siya hanggang siya ay mamatay. Kasi hindi pa sila kasal. Bakit nabuntis si Mary na hindi pa kasal? Okay? Sa kanila, ano yun? Ang matinding kasalanan yun at babatuhin hanggang mamatay si Mary. Ganun ang parusa sa mga taga-Israel. Lalo na rin yan, sodomites na yan. Okay? So strict po ang Panginoon sa kanyang klaseng kaisipan. Tingnan-tingnan niyo po, kausapin niyo rin po ang inyong mga anak na huwag sana silang makikaibigan sa mga ganyan. Share nyo, walang problema. Okay, share mo ng gospel, walang problema. Bahala ang Diyos na mausap at magtrabaho sa buhay ng taong yun. Pero yung makisama ka, maging kaibigan mo, maging kabarkada mo, tapos nakikitulog ka pa sa bahay nila, okay, sana po huwag po natin gawin yung mga bagay po na yan. Okay? As parents, sana po is magabayan po natin ang ating mga anak. Okay, tayo po kasi, lipas na tayo dyan eh. Sana po wala nang babaliktad sa atin. No, kay Arnold, Kuya Noy, at saka Brother Jeff, saka Brother Russell. Wala na sanang babaliktad sa atin
Kasi lalaki na talaga tayo. Okay, sana po is mga parents, magabayan po natin ang ating mga anak at strict po ang Bible, ang salita ng Diyos, mga ganyang klaseng pag-iisip, pag-uugali at kaisipan. Okay? So yun naman po ang ating pamabahagi ngayong umaga. Sensya na po ulit, nag-overtime. Okay, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hiling ko po na mag-pray sa atin si Brother Jeff. Okay. This is Brother Arnold, nagpa-awit niya. Si Brother Jeff naman. Dito tayo buwan ng maraming Panginoon. Salamat po sa tapos na gawain namin, Panginoon. Panginoon, salamat po sa bawat isa na dito, Panginoon, na ang bawat isa ay nakaintindi ng inyong mensahe, Panginoon. Humingi po kami ng patawad sa aming mga kakulangan, Panginoon. Linisin po sa inyong makapangyarihan po. At Panginoon, i-bless mo rin po ang aming kakainin, maging ang offering ng bawat isa, Panginoon, maging kagamit-gamit sa inyong gawain, Yes, Panginoon. Kayo po ang manguna hanggang sa mamaya, Panginoon. Kami ay aawit pa at magpupuri at papasalamat kami hanggang mamayang hapon, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang aking asawa. Ay dalangin ko po ang discomfort sa kanya ngayong hapon, Panginoon. Nawa ay kayo po ang bigay ng kagalingan sa kanya, Panginoon. Yes. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.